Morning po mga kababayan mga sir, this is Jam the Filipino channel na inyong pong lingkod. So today is December 23, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Essence Medical and Laboratory Clinic sa may Davila Street, La Paz, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may ano to, Ivory Street, corner ng Blue Avenue, Camila Homes, Springville North, Molino, Bacoor, Cavite. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. At samantala yan, isabay natin yung pakikinig ng nagbabagang balita at mga talakayan. Bigo na namang mahanap ang nawawalang bangin sa Davila Consulting Ilocos Norte na napabalitang nawawala ilang araw lang ang nakalipas matapos nawala ang isa pang bangin sa nasabing bayan. Ayon kay Mr. Marvin Vasco o mas kilala bilang Marvin Fishing ay may katulungan ang bangin silang nakilala bilang Christian Repukal na nagpagawa sa mga kasama. Ating nalaman na tubagin ang kanyang pagkaan na bukan nilang tinawagan ang nasabing magistra. Hindi nila ito makonta. Ito po ng mga kapungkoy niya, naglaan sila, marami sila sa Bayaw. Tapos, yung mga nag-uwi na yung mga kasama niya, nagpa-ibang po siya. Pero pagilid na daw po. Kaya siguro nung tinawagan ng pamilya niya, nagre-ring pa yung cellphone niya. Yan lang po, hindi natin alam kung ano na yung nangyari sa kanya. Pero sobrang lakas po ng hangin at posibleng tumaok na po yung bangka niya. Pero kahapon po tinawagan daw mga bandang alas 12, nagre-ring pa. Ibig sabihin, malapit lang po siya. Saka nasa Bayaw po, sana ma-rescue. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Coast Guard upang mahanap ang nasabing mangingisda. Umaasa naman ang pamilya ng mangingisda na sana bago magpasko ay makita na nila ito. Kasama mo, mula dito sa Aya Paglawan, Idol Lawrence Martinez, Sapa, RMN. At para po sa ating RMN IFM Christmas sa Pinas, sabay bagay sa amin ang aking partner. Dahil kalimutan nyo muna ang diet, mag-food trip muna tayo sa Calle Real Christmas Night Market sa Iloilo City. Tunghayan at matakam sa Christmas sa Pinas Special Report ni Radyo Manflo Navarrete ng RMN Iloilo. Tunay ng City of Gastronomy ang Pilipino dahil sa iba't ibang uri ng mga pagkain at ilongong delicacies na makikita at pagsipan dito sa Calle Real Christmas Night Market. Hindi ng mata ang lulusong o di katinang dyan sa mga nakapagtakap ng pagkain na itinida sa mga food stalls o namaan sa Lilian State University. At dito ang iba't ibang pagkain, pati na ang mga inumin gaya ng fresh fruit cake. Hindi rin mawawala ang iba na pagkukusong at kapilaan ng mga tao. Nagtagpa ito ang mga iyaw-iyaw at seafood na perfect sa mga pagkapunan. Mayroon rin mga lutong bahay sa mga ito ang sikat na PDL o tansos baboy na langka na ipasok na ulam na itinuturing tapa. Uno, lahat ng ito at maraming pang iba ang taong-taong inaabangan ng mga tao dito sa ito, lalo na at damang-dama mo ang papalapit at pagdiliwang ng Pasko. Mula dito sa City of Gastronomy, kasama mo sa TYRI, RMN Iloilo. Wow, oh. National matapos paulit-ulit na pagdroga at panghahalay sa dating asawa nito sa loob ng 13 taon. Ayon sa Wiltshire Police sa United Kingdom, nahaharap sa multiple counts of rape at administering a substance ang
Philip Young dahil sa pang-aabuso sa ex-wife na si Joanne Young mula 2010 hanggang 2023. Bukod sa mga nabanggit, sinampahan din si Young ng voyeurism, possession of indecent images of children at possession of extreme images. Habang kinasuhan din ang 5 pang lalaki na may sangkot sa pang-aabuso kay Joanne. Mga kasama, inanunsyo ng American singer-songwriter na si Barry Manilow na na-diagnose siya ng lung cancer. Sa kanyang Instagram, ibinahagi po ni Manilow na lumabas sa MRI na may na-discovering cancer spot sa kanyang kaliwang baga na kailangan na pong tanggalin. Pero ayon sa American singer ay mas swerte siya na maagang natukoy ang cancer kaya nagplano na itong sumailalim sa surgery. Dahil dito kansilado muna ang mga show ni Barry Manilow ngayong buwan at sa Enero sa susunod na taon. Kilala po si Barry Manilow sa kantang hit song tulad po naman ni Somewhere Down the Road, Can't Smile Without You at naging magulay ang higit 6 na dekadang panahon sa musika. At sumay niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando. Aga po si Radyoman Angel Garcia. Wala po rito sa RMN Broadcast Studio sa Tata Center, Manila. 2 araw na lang, Pasko na. Inyo po nakukayan ang RMN Network News. Malaki ang tulong para magpakulit sa mga hindi na nakakalimutan ang impormasyon. Reaching billions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Drew San Fernando at magbabalik po ang RMN Network News mamayang 5:30 ng hapon. Oras mga kasama, 12:42 na. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umurong sa pagtulong. That time check was brought to you by Bingo Blast. Masaya, blast ang panalo. Gambling for 21 years old and above. Addicted. Learn when to stop. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. World-class quality. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo Masaya, blast ang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addicted. Naku Learn po. when to stop. That's the industry. Paano tayo mag-ano yan? Paano tayo magkakasya yan? Certified world-class quality. Ano to kasi ng taong to? ACS Manufacturing Corporation. Hindi na siya umistak dun, no? World-class quality. Lang niya na driver na yan. Basta may ipasok. Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga Ang luwag-luwag dito. Oh. Hindi siya nag-stay, pinilit niya. Ay, na-stress tayo. Tama na, tama na. Hindi, pare-parehas ang tama. Welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong pantay kalusugan, Dr. Remilito Uy at Dr. of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon Di pare-parehas ang driver. kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. The secret of health. Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubok, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng infeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Gold Live Testimony. Ako po si Rodin Tapoya. Po ako sa Singapore, 55 years old from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda dahil dito, nawala yung yung kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ba't hindi naganda ako sa baga. Nawala yun. Marami din naghanap sa ako. Tuloy-tuloy lang nila pag-iinom. Kita nila ang effective mo ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Lumigil na lumigil mutiga. The Secret of Health. Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na klima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponin. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban
sa paggawa ng mga thesis. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids. Pagkakataan din na mayroong antiviral, antibacterial at Matatagin, ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Santon Plus Coffee Bean. Ang mga para sa trade, katulong po sa araw-araw din hindi ang Samsung Plus Coffee. Hindi ako nakakaramdam na nato at patuloy always at first line. O ang Samsung Plus Coffee. Coffee Bean. May kape na, may gamot ka pa. Mabilis sa mga tumigas. Alam niyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaling maging masaya, ma'am. ugaling Ah, uminom ng Santon Plus. bawal pong iwanan pag wala po kayo. Ilagay nyo lang po dyan pag dito. Dyan lang po. Hindi po. Dyan lang po. Bawal ipasok po pag wala pong tao. Ano ba yung babalikan yung sinasabi nyo po? Sige po. Dyan lang po. Kunin nyo po muna. Ako magpapasok pagka dyan na po kayo po. Napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Kagaliban ng beta-carotene, vitamin C at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang pagkakabo ng paningin ng XLR. Sa episode natin ngayon, mga kapamilya, kaya naman ang aming outfit ngayon, kailangan mga guys dito sa ating facial care. Oo, partner, talagang pinag-usapan namin sa sabi ko maglagamit tayo ng maayos at wala rin sa pagkento ngayon para para tamang tamang outfit lang. Joke lang, mga kapamilya, ako po, hindi lang po isa, kundi dalawang magigising at pagkagaling po abogado ang sasagutan ng mga katanungan legal in just a few minutes. But of course, magandang hapon po muna sa lahat ng mga nanonood kay Cable Channel 26. At iba pa po natin, Cable Providers, Hello din po sa lahat ng ating mga kapamilya sa buong mundo sa The Filipino Channel, I1 TSP app, at siyempre sa YouTube Live at Facebook Live ng GMF Radyo. Siyempre, hindi po natin makakalimutan lahat ng mga nasa kalsada. Nakikinig po ngayon dito sa CMF, numero 1 sa aksyon. Ito po yan sa Metro and Mega Manila. Excited na po kita ng ating talakayan. But of course, kung kayo po may mga nais padalang mensahe katanungan sa ating pong programa, bukas na ang hotline po namin. Sa 0919-278-3000 at siyempre pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Kaya po, Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney! Hello Attorney! Sa oras po ng 105 lang, hapon natin na po alamin ang ating Tuesday lesson. Sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Espinosa. Hello Attorney! sa pagbabalik po ng Hello Attorney, tatanggap po tayo ng isang reports mula sa ating mga radyo patron. Sinusulong sa Kamara ang panukalang layong isulong ang full transparency sa government procurement and infrastructure project. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara ang ating radyo patron, Abel Abad. Abel, magandang hapon. Magandang hapon na Lord and Liza sa National House sa Benbuo Transparent Procurement and Infrastructure Portal Act. Magtatayo ng permanent at accessible na online platform na nationwide repository o imbakan ng impormasyon. Hindi lang ito para sa mga government-funded infrastructure project, kundi lahat ng government procurement sa bilang ang mga supply, material at servisyo. Ayon kina mga Mayor Liberal Party Representative Laila de Lima at Second Oriental Service Representative Lalo Singamo, na ispalawin ng panukala ang Digital and Transparency Portal ng Department of Public Works and Highways at gawing comprehensive ang portal para makatulong sa paglagan ng kategoriyaan pagdating sa public spending o paggastos ng gobyerno. Mamamanggit ay ilunsad ang pagtulong sa DWH Transparency Portal noong nakaraang buwan. Nagkagsalit sa batas, kaya ang sabi ng DWH, CIC
ng Transparent Procurement and Infrastructure Program. Aatasan din ang pagsulang audit para sa pagsiyak kung tama ang nai-report sa mga proyekto. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Ranking Patrol. Kami na Vasquez, DZMM. Maraming salamat kami Vasquez. Samantala, isang tulong pinanggalan ng esensya bilang abogado narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema. Hatid ni Radyo Patrol, Sino yan? Yes, nalaysay ispikan ng report at bank ang pagtanggal servisyo at requirement ni Judge Oscar Tomaro, presiding judge ng Branch ng District of Transport ng Iloy ng Buangas del Norte. Kaugnay ng pagpatay sa kapwa niyang hukom. Nagugat ang investigasyon sa criminal conviction ni Judge Tomaro dahil sa umulay pagpaplano sa pagpaslang noong 2019 kay Judge Raymar Lacaya noong presiding judge ng Branch 11 ng Regional Transport ng Sindangan ng Buangas del Norte ayon sa FT. Bagamat nasa apila pa ang kaso ni Tomaro, iginit ng korte na hindi kinakailangan ng pinal na hatol para magpataw ng administratibong parusa. Natungkol kasi ng FT na may sapat na ebidensya na si Judge Tomaro ang nagutos sa pagkuha ng mga salarin para patayin si Judge Lacaya sa pag-ilitis. Tumistigo si Oliver Cabati na nagsimping RMA ni Judge Tomaro at sinabi niyang inutusan siyang maghanap ng mga gunman na binayaran ng 250,000 pesos para patayin si Lacaya. Bukod sa testimonya ni Cabati, may isa pang saksi na nagpatunay na kasama niya ang mga hired killer noong umaga bago ang krimen. Meron ding eyewitness na nakita at tumukoy sa mga salarin habang umakasulat sa di na korte matapos ang pamamaril sinigyang din ng Korte Suprema na walang sinumangsigit sa batas kabilang na ang mga miyembro ng judikatura. Nagsisira-ari lang ang diwal ng publiko sa sistema ng justisya kapag mismong hukom ang lumalabag sa mismong batas na sinumpa nilang ipagtanggol. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, si Brad, DZMM. Maraming salamat, si Brad. Huli naman na magre-report ay tungkol sa PNP na kitag-ugnayan sa ICI at Ombudsman para sa mas mabilis na forensic examination sa Cabral Files. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon. Magandang hapon, Dr. Vice President, yung si Ate, yung Junior, sa publiko na dumaan sa mag-isip na nagitang first examination ang lahat ng magsiklasan mula sa Central North. Ito ay matapos sa Edison Department of Public Works and Highways. Sumite, ito sa PNP at Ombudsman ang lahat ng insurance devices, dokumento, record at mga file na mag-ugnayan sa DPWH Secretary Maria Fernanda Cabral. Kasunod po sa pila ay nilabas ng Ombudsman na nagpuso sa DPWH ay sumite ang mga computer at mga devices Cabral para sa forensic analysis. Sa isang document importante na nakikita lang sa pagtulungan at na nilanghanay sa isa ng Commission for Infrastructure at naging sa Ombudsman para makabilis ang forensic investigation dito. Isang daling discussion na mga ito sa mga sundata. Binabahagi naman ng Ombudsman at ikasandilang PNP ang pagkakapagkaan ng mga dokumentadong standard ng procedures sa paghawak ng executive file sa ilang panagili ang accountability at chain of custody. At yung naman ang umaasa at sinarada ang nagsilasan sa mga nagmamang device ang pag-apply ng ugnay na naman nilagi sa ugnay sa mga pagkunan ng pagkunan sa mga budget system ng DPWH na kulisan ng PBN Cabral sa ipasang ng First District Government in the Yasmin System bago sa lang sa pagkunan ng December 19. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat Marlene Padiernos at natin po mga Radyo Patrol reporters. Bastang may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Basta Patrol sa Istrenta. Huwag na magkatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, attorney. Ito po, partner, I think nandito na sa linya ng telepono. Ang isa nga po sa live caller natin na originally ay lumapit sa ating programa with concern na may kaalaman po sa pending cases sa Napolcom. Nasa linya po ngayon si Miss Regina. Miss Regina, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, pasensya na po, medyo nahilapin na hindi okay lang po live na attorney. Si Regina nandito po sa studio. Magandang hapon po. Nasa studio po natin si Vice Chair and Executive Officer ng Napolcom, Attorney Ralph Caleriza. Tuwan-tuwa po ako.
Okay, Kasi go ahead po. nakatatanong ko po yung naging problema rin po doon sa inaantay ko pong decision. Kasi meron po kaming papel na parang hindi po na gawang ebidensya. Yun po ang gusto ko itanong kay Commissioner po. Ma'am, narinig ko yung inyong sinangguni kay Boss Noel po nung nakaraan. At kami Yes, po po. po ay nag-text po ni Sir Noel. Gusto ko lang akong sabihin sa inyo, nung Oktubre pa lang po, pinag-usapan ako namin ng NBank yung pong kaso ninyo. Siguro I can say it naman now out in the open. Demotion po ang ating ipinataw dun sa pulis na inyong inihabla. So atin nyo na lang po yung written copy ng ng aming desisyon. Mahilit pa po sa printer po yun at pipirman po namin lahat ng sabay-sabay. Antayin na lang po ma'am, at least po tapos na po yung kaso po ninyo. Okay po, ma'am. Opo, Commissioner, maraming po salamat sa nag-decision po. Oo, kayo magdadala po. Kung gusto pa pong itatanong kung pwede po next week po ito sa kaso po. Ayan po, go ahead. Kasi po, Commissioner, nung hindi po nila nabigyan ng pansin sa Napol po yung po na reason, hindi po nila nabigyan ng pansin yung psychological result po ng anak kong bunso. Hindi po nila nagawang ebidensya doon sa kaso po na sinampa ko. So, una ko sa lahat, sabi ko nga po, tapos na po yung kaso ninyo. Lahat yung pong inihabla nyo hong police, dinimot po natin noong Oktubre pa. Antayin nyo po yung written na papel. Pangalawa, sabi ko nga po, ang marching order po natin sa lahat ng Napolcom, we will not be technical about rules. So kung meron po tayong mga kapapilan, may ebidensya ko na para yung po ordinaryong mamamayan ay makapagpasa ng papel at ebidensya sa National Police Commission na hindi kinangailangan ng abogado, itatanggapin po natin ang ebidensya ninyo at bahala na po kami sa Napolcom na suriin at bigyan ng timbang yung po ebidensya inyong sinumite. So moving forward, hindi na ko kailangan, tapos na po napag-usapan na po, wala na ako kaming backlog ni isa. Kumbaga, you can sleep at night na po. Ayan po yung importansya actually ng zero backlog Yung pong ordinaryong tao na nag-file ng kaso, na-action na po yung kaso. Yun naman po pulis na inosente, laya po siya. Kung yun naman po may kasalanan at kailangan siyang managot, pananagutin po natin. Okay po, Commissioner. Maraming po salamat. Salamat po, ma'am. God bless po. Ayun po. Merry Christmas daw po, sabi ni Commissioner. Merry Christmas. Ingat po kayo. Thank you po. Ayan po si Miss Regina at least ngayon, di ba? Full circle moment po. Sabihin ko lang, Vice Chair, nung una siyang tumawag dito, iba yung boses niya, ang bigat ng kanyang dinadala. Pero ngayon, parang pamasko na ang kanyang boses. Nanalo po siya sa loto. Tapos na po ang kaso. Ayun nga eh. Partner, alam ko po si Commissioner, very, very busy person. Just 2 questions on our answer, tapos po, see you next year. See you next year. See you later. In 2 weeks. In Hindi, 1 week na walang lang pas yun. na to, marami po tatrabahoin si Commissioner. But 2 questions lang, sir. We've received information na meron na pong pending warrant of arrest na inaasahan po na ilalabas dito po kay Businessman Atong Angat at ilan sa mga pulis na related dito sa, o may kinalaman dito sa Mrs. Sabongeros case. Sa part po na Napolcom, sir, na pong update dito sa kaso nito. Gaya po na sinabi natin nung simula, ready po kami. Nung final po yung kaso, when we said we will resolve all cases 60 days, we delivered. And we are ready with our decision for after 60 days. Hawak na po natin yung decision. Humingi po ako ng dispensa sa taong bayan. Alam ko po maintindihan nyo naman po sana in the future kung bakit po namin hinahawakan pa yung kaso. Pero po, kailangan nyo malaman na tapos na rin po kami. We will make the proper announcement soon. Basta po, ang pangako natin, meron po justisya sa National Police. So meron kang pamaskong handog pala dito sa mga biktima ng mga Whatever it is, it can be, pwede silang pwede ma-absent yung mga police, pwede ma-dismiss yung mga police, it can still be anything. We will make the proper announcement. Basta ang akin, tinimbang natin ang ebidensya, tapos natin siya nung pinangako nating period na 60 days, at pabayaran po ninyo. Meron po explanation bakit po hawak pa natin. Bulong ko sa akin mamaya, Commissioner, kailan lalabas yung arrest warrant. Ating dalawa lang dito, walang makakarinig. Last question na lang po, sir, on my answer. Former PNP chief Nicolas Torres, dako po tayo sa issue na yon. He was offered a post sa MMDA as the general manager. Sir, kapag po ganyan, ano po ang next step niyan? Is he required under the law? I-give up ang kanyang 4-star rank? Anong reaction mo to this? Una ko sa lahat, hindi ko alam kung lumabas na po yung appointment paper niya. I'm not sure. I don't know. Pero kailangan din po niya tanggapin yung kanyang appointment. Hindi po porket na-announce, kailangan mo na kung tanggapin din po nung ina-appoint na yung pwesto niya. So that's number 1. Assuming he accepts,
automatic resigned na po ang isang miyembro ng kapulisan kapag tumanggap po ng ibang pwesto sa gobyerno. So, mababakante po ngayon yung 4-star na posisyon at kung nag-resign nga po si General Torre, maaari na po itong bilapan ni General Nartates. Kasi Melencio Corpus Nartates na I think is on the road also. Magandang hapon po sa inyo, General Nartates. Okay, yun ang mga abangan natin sa mga darating na araw, linggo. Pero let me say, let me just say, General Nartates is a good policeman, is a good gentleman. Saludo po tayo sa kanya. Totoo po yung pong Napolcom, tuwang-tuwa po sa pamumuno ni Chief PNP Nartates. May isang taon na higit po si Chief PNP Tateng. Tayo po matagal pa. So sana po ito pong period na to na maganda pong samahan ng PNP at ang Napolcom. Sulitin po natin. We will make institutional reforms alongside the PNP who are our brothers as well. Wala pong any animosity ang PNP at ang Napolcom at sabay po natin papagandahin ng PNP at ang National. Dahil alam po namin na busy po kayo, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon yun namang relasyon ng Napolcom sa ating publiko, sa sambayan ng Pilipino. Baka meron po kayong gustong sabihin. Una ko sa lahat, sa ating publiko, magtiwala po tayo sa ating kapulisan. Ang pulis po natin ay maayos. Of course, meron pong ibang concerns, meron pong mga insidente, like any other profession, mapamilya man yan, mapaibang profession man yan. Meron po talaga. Pero sa panahon po na may pagkakataon na may abuso ng ating kapulisan, nandyan po ang National Police Commission. Ang pulis ng pulis ay ang Napolcom. Pabati lang po ako ng Merry Christmas sa inyo. At to everyone in the Napolcom, job well done. Alam po sa ating Legal Affairs Service at lahat po ng mga abogado ng Napolcom. Hindi po dahil sa inyo, wala po tayong zero backlog. At sana po sa taong bayan, ni Napolcom po, dito po kami. Po isang institusyon na nandito po. We're here to stay, we're here to do good. At may pag-asa po sa Pilipinas. Antay lang po. Ayun po, maraming salamat. Yan po si Vice Chairman and Executive Officer ng National Police Commission, Commissioner Ralph Calista. Merry Christmas, sir! Merry Christmas! Idol, Merry Christmas! Maraming salamat po. Ang cute na may dalawa akong abogado dito talaga na nasa harap ko ngayon. Tatalinin nilang dalawa, so kailangan ko muna bigidaan sila mga paalala. Kailangan ko isingkin lahat ng mga information na kuha natin kay Viseo. Kung kayo po may mga katanungan, 15 minutes po meron na. Hello, attorney, hapon po natin yan. 0919-273,000 po ang aming numero. Huwag po kayo may video. Babalik ang hello! Hello, attorney! Sa DZMM! Sa AM DZMM! Yolo Pascual po, sa upo at higa, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 lagundi and capsule. Pag sa lagundi, Flemex. Easy. Vitex de Manuel is the generic name of Flemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Lang ka ng plema, hindi lang po. Maluwag ang paghina sa Flemex 40. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex 40 lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kapag alas 2 na, oras na ng pagtulong. Ang kaagapay ng bawat pamilya. Kung kapos kayo sa budget at hindi makapagpakonsulta, nandito po si Doc Dennis. Action ngayon na! Amin pong pupuntahan po on Wednesday morning po. Hello, narinig po ba yun? Pupuntahan na daw kayo. Kasama sila Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol de Estrella at DZMM Teleradyo. Business season para mag-ipon. Ito ang ilang paraan para maging mas ready ang punta ngayong Pasko. Gawa ng budget para sa handa at mga regalong bibigin at maglalagpas sa budget sa paggastos. Maagang mamili, iwasan ang last minute shopping dahil maaaring mas mapamahal sa gastusin. Kung may mga bagay sa bahay na hindi na ginagamit, pwede na itong ibenta sa chatke o online para makabawas ang alat at makaipon rin. Pwede rin maging padlang ang tema ng handaan para bawas pagod at tipid pa. Maging creative, gumawa ng sariling Christmas decor o mag-recycle. Mas importanteng isa buhay ang diwa ng Pasko. At may bonus pag-ipon at extra budget. Maligayang Pasko po at masaganang bagong taon mula
Sa DZMM Radio Patrol sa East 30, ang DZMM is Radio. Basta AM, DZMM. Huwag na ka mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney! Sa pagbabalik po ng tambalang Liza Aquino at Attorney Noel Prado, nasa linya na po natin si Ana from Benguet. Meron po siyang katanungan tungkol sa lupa. Miss Ana, magandang hapon po. Welcome to Hello Attorney. Salamat po sa paghihintay kanina. Miss Yes po, Ana. Atom. Go ahead po, Miss Ana. Yung sinalay ko sa text ko na ang hawak po namin ay yung na-dokumento ay tax rate lang. Okay. Kasi yung classification ng lupa sa amin ay Berland daw. Naku, Timberland, tama po ba ang rinig ko? Yes po, Attorney. Okay, kasi gaano katagal na po na nakapangalan sa inyo yung tax declaration ni Nanay Ana? Tatay ko po na nakabangalan sa tatay namin 1971. 1971? Yung ganyan, maliit lang. At noong may nabinta na lupa na katabi ng lupa ni tatay. May cadastral survey noong 2000. Kaya nag-increase yung area. Okay. May nag-claim po na lupa daw nila yung katabi, pero wala naman silang dokumento. At ang sabi nila, ipasukat daw namin at yung sobra na nakalagay sa template ay kukunin nila. At may nalagay nilang bakal na poste. Okay, Nanay Ana, yung tanong ko po, kasi nung tinanong ko, sinabi nyo kanina na ang classification ng inyong lupa ay timber land. Opo. Sa batas po kasi, ang maaari nyo lang applyan sa pagpapatitulo, whether judicial po yan or administrative, ay yung tinatawag natin alienable, indisposable. At ang katumbas po ng alienable, indisposable ay agricultural land. Ibig pong sabihin, sa ngayon po, ay hindi pa, kahit kayo po yung nakaposisyon dyan, ay hindi po ninyo maaaring applyan yan para sa pagpapatitulo. Kasi po, ang ating ahensya ng pamahalaan na nagka-classify o nagre-reclassify ng mga uri ng lupa ay yung ating DENR, Department of Environment and Natural Resources. So, hihintayin po natin ang DENR na siyang mag-reclassify dyan ng lupa. Ang timberland po, ibig sabihin po niyan, parang forest land. Malamang po, yung lupa na yan ay kaya po yung na-classify ng timberland ay marami pong puno. Pero kahit na halimbawa, tinanggal na natin yung puno, nananatili po yung classification niyan bilang timberland or forest land. At hindi po yan, kumbaga, hindi po yan maitinog bilang agricultural land o alienable and disposable hanggang wala pong positive act from the DENR na nagre-reclassify po sa lupa na yan. Pero meron kayo nababanggit kanina na yung sa katabi ninyo ay meron ng kumbaga lumaki pa yung kanilang lupa, yung area ng kanilang lupa, or sa inyo po ba yung lumaki dahil yung sa cadastral survey? Sa amin po, Attorney. Okay. Pero kasi nga po, kahit may cadastral survey po tayo, sabihin sinukat lang yung lupa, hindi ko po alam kung ano yung, meron na po ba kayong request sa DENR para ma-reclassify po yung lupa na sa ngayon ay meron kayong possession dahil meron kayong tax declaration. Kasi yung tax declaration po, yan ang patunay na kayo nakaposisyon or nabatas possession ang tawag po yan. Continue straight at this traffic Yes light. po, Attorney. Pero nag-claim yung katabi namin ay wala naman silang Pinagkakalakan kahit ano.
yung dokumento, pinita kasi ng lolo nila sa tatay namin. Pero yung pagbibinta, wala namang problem kasi noong unang panahon, verbal lang ang ginagawang pagbinta. Oo, pero kasi po, sa batas po natin, kahit noong unang panahon, ang pagbebenta po ng lupa ay dapat nasa nakasulat at dapat nasa public instrument o kaya kung bentahan po na nakasulat at notaryado. So, kailangan pa po natin makita kung ano yung mga dokumento or yung mga salaysay na maaari magpatunay dyan sa sinasabi nating bentahan. Pero sa ngayon po, kasi kahit po kumbaga, kayo na nakaposisyon at yung mga nagsasabi na kanila daw yan, pag hindi po yan na-classify as alienable and disposable or ma-reclassify as agricultural land, baliwala po na pagtalunan natin yung lupa. So, ang unang-una po kailangan gawin dyan ay yun po, i-request po natin na ma-reclassify muna yan to alienable or disposable or agricultural land, Nanay Ana. Ay po, ma'am. Ganun ba? Opo. Pero, yung nag-develop na yung mga katabi namin, ay yung katabi namin. Opo. Paano? Kasi yan din po yung kumbaga, pag sinabi natin nagde-develop, nagtatayo na ng permanent structure, hindi po ba? Kasi may risk po kasi hindi natin pwedeng i-assume at hindi natin pwedeng i-give sa gobyerno na i-reclassify mo ito. Makikiusap po tayo, mag-a-apply po tayo, magkasabit tayo ng application. At kagaya po, hindi naman ito ministerial, hindi kagaya kung yan ay alienable and disposable pag napatunayan natin yung ating pananatili dyan. Yung tinatawag natin acquisitive prescription na dati 30 years, ngayon 20 years, talagang walang choice. Sampo lang. Gobyerno, kung may proseso yan para maging pero dito po, Sampo. Hindi, diba? forest land, timberland, kagaya nitong mga foreshore land, hanggat hindi po yan nare-reclassify, wala po tayong makiklaim na vested rights or even karapatan na ma-reclassify yan. Kailangan po nating mag-apply at doon sa mga executive or administrative offices kagaya ng DNR, sila po ang mag-i-evaluate niya. Hindi po, kumbaga, hindi po dependent sa kagustuhan natin at hindi rin po dependent sa kung ano yung sinasabi ng mga claimants. Nanay Ana? Okay po, ma'am. Sige po, attorney. Salamat. Maraming salamat din po. Tawag lang po ulit pag may development na. Baka meron naman po, kumbaga, good news para sa inyo, ang DNR sa mga susunod na taon. Ayun po, ma'am. Merry Sige Christmas po, Miss Ana. salamat po. Sige, very much din po. Ayun, Miss Ana ng Benguet. Ako pala Vicky. Dito nga, sa Maynila, lumalamig na Oo, ang gandang pagdibot doon. Pero wag po tayo sa gilid ng kalsada magdibot. Delikado po. Akala ko nagbabala ka na bumikita sa Bibisita tayo doon City sa of mga Pines. safe areas Of partner. course. Hindi tayo tatambay sa gilid ng mga kalsada. Lalo na sa morning road. Ganun, oo. Partner, Be safe. ang dami na nilang nag-post dito sa YouTube live, pero ayun, bumalik. Kanina nawala Sila, Ito pa na unahin natin, si Miro Takurawat ang ating pong valedictorian for yes. At kasunod, sana totoo rin naman, si Islao from South Korea. Si Ray Salvas sa dito na partner, si Louie Basco, si Estrella Garcia, sino pa partner, nandito si Diana Kirante. Nakikita mo ngayon yung address. I got you partner. Louie Basco, yan. Si Ray Santos din. Ito nga, si Estrella Diana Garcia. Kirante. Yeah, Ruby Watiwan from Marinduque. Si Sergeant General Puting, kaya nandiyan na rin. Si Ton, ay nandito na, si Drander Pampa. Hi Drander, maraming salamat sa mga Hello. photos every day. John Santos, hello po. Si Ligaya, Shintan, tingin ko very Maligaya. maligaya siya. Maligaya Pasko sa'yo, Ligaya. Betong DC, ay lagi din nakababad sa atin. Si John Santos ay nandito na. Si I.N. Bombilla, nandiyan na rin. Si Amadeus Andre Perez, sabi niya, hello po, Attorney Noel at Ate Liza. Merry Christmas po sa inyo. Excited na ako mag-celebrate ng Pasko bukas, December 24, 2025, kasama ang pamilya ko. Naku, Hi, Merry salamat Christmas. po Get sa better family. pagbati ako. John Santos is asking which is higher. I think he's asking if sino sa dalawang institution
organization ng mga Napol o PNP. Pero iba po kasi ang trabaho ng dalawa eh. Opo. Ang Napol po ang pulis ng mga pulis, ang Correct. pulis ang protect sa atin. So wala namang mas matanga. Oo, kasi kung tutuusin, kumbaga, iba lang in terms, halimbawa, sinasabi natin yung Napol ko, meron siyang quasi-judicial jurisdiction sa mga kaso na pumapasok sa kanya. At halimbawa, meron, nabanggit ni Vice Chair kanina na yung entrance, yung pag-apply, Yeah. yung promotion, kung tutuusin. Pero sila kasi ay policy making in terms of those concerns. Pero yung nagpapatupad on the ground, syempre, Chief PNP at Oh, yung mga extra regional, officials, oo, yung mga top brass ng ating Philippine National Police. So, Oo. iba lang po yung kanilang, kumbaga, mga tungkulin, responsibilidad. Pero kung tutusin, kung kumbaga pipilitin natin sa konstitusyon, lagi na ang sinasabi, iba yung sinasabi, national in scope and civilian in character. Kaya nga yung ex-officio chair ng NAPOLCOM ay yung secretary ng DNR, isang civilian. So, kumbaga, yan din po yung ibinibigin ng ating konstitusyon na, kumbaga, civilian supremacy over the armed forces. Pero regardless kasi sino mas mataas, kailangan tulungan po lahat. Bawat ahensya po natin. Dapat parang mga kadena yan na dapat Correct. nagli-link together para mas matibay ang Ang ating ganda na yung bansa. sinabi mo kasi bukod doon sa kumbaga interoperability ba natin matatawag yan. Meron din tinatawag na checks and balance kasi Yes. bukod sa NAPOLCOM meron pang internal affairs. Pwede ka yes. rin magsampa dyan. Meron pa sa lokal na pamahalaan yung People's Law Enforcement Well, Board. Nasa Constitution din yan. So, ang Civil Service Commission, ang ating Office of the Ombudsman, bukod pa doon sa pwede ka magsampa rin ng criminal case sa Department of Justice, sa ating mga provincial city prosecutors. Yun. Diba? Nakapili siya, agad siya nakapagbigay ng ating crash course dito. Pero diba, yun ang mahalaga, kaya dapat lagi tayo nanonood ng Hello Authority para marami tayong alam na. Courtesy ni Attorney Noel. Marian, hello! Magandang Hello, hapon. hello. Thank you for Marian. watching. And of course, Attorney Danny Gala. Nagpapala po siya ng Merry Christmas sa ating lahat. Attorney Mga Danny. Team Galangers, Bigyan kung naman. yan. Bigyan naman. Malapit Nakikita ng tayo Pasko. soon. Oh, si Mami Ofer, hello din po sa inyo. Merry Christmas din po sa inyo. Si Lloyd Acariaga, bago yun, Si Amadis, Jingle sa Hello. Bawal ka tayo niya, ma-flag ang copyright dito. Architect Marvin Riaba, listening along Commonwealth. Aba, na-traffic ka ba dyan? Oo, sa ang traffic. Yung pala, Architect partner. Marvin, pero don't text and drive. Yun, oo. Pag nag-reply ka, makasuhan Siguro ka may namin. inutusan tong Architect Marvin. Yung misis niya. Oo. Ito si Marvin Santelices. Merry Christmas po. From Si Pasay, Salina ho, hello po. from Pasay City. Si Marvin Santelices. Si Ranmes ba to? Zosimo Gaslin, watching din po from Mabalacan, Pampanga. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng tumutok. Parang wala na po tayong oras. Ako Yes. po si Liza Aquino, nagpapaalala. Galit po namin dito sa Hello Attorney ang mga batas na madaling maintindihan. Attorney Joel Beltrado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lamang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas. Susunod, Tita Winnie Cordero Doc Dennis po, sa DZMM Action Ngayon. Ngayon! See you guys tomorrow. Bye. Hello, Attorney sa DZMM. DZMM, Radyo Patur, sa islenta, nagbabalita sa training ko. Saan ba sa mundo? Sama at musika ng buhay, hatid sa inyo ng Sumasa Puso, kasama si Tony Aquino. Alas 2 ng hapon, walang umpay, hindi pa aawat sa pagbabalita si Rendes
Saudi naman ang pinarakalan sa program category. Tinanggap naman ni Bakay Quadra ang parangal para sa behind the scene category. Maraming salamat po sa pagpapahalaga sa aming serbisyo, mga kapuso. Walang ligaya ang aming puso dahil number 1 tayo muli sa Mega Manila, number 1 AM station, Super Radio, DZWB, at number 1 FM station, Barangay Perez, 97.1. Salamat sa ligaya ito, mga kapuso. Sa balita, ginaming panata, Super Radio 594, lagi na lahat mo, servisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light, turn right. Super Radio 594, Kapasong Pilipino, lahat Super Radio. Servisyo totoo. Walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Super Radio. DZWB, number 1 sa Mega Manila. Oras! 3 minutes, 16 seconds after 2. Oras na ito ay inihatid sa inyo ng Rexidol Forte. Bilis banat sa ama, ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Liver Prime. Magpantay atay, isang paalala mula sa Liver Prime. Hataw sa hapon. Hataw sa hapon. Muli, magandang hapon po. Ako po si Carne Santa Cruz at ito ang hataw sa hapon. Hatawa ng mga balitang kagaganap pala, mga salukoy na gaganap at magaganap. Hindi lamang Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, kundi maging sa ibang dagat. 2 araw bago magpasko, mga pasahero sa ilang bus terminal sa Jacobao. Patuloy ang pagdagsa. Pero paliglen, huego, go! Totoo yung karine, katunayan po dito sa likod ng mga terminal, dito sa EDSA sa Cubao, kasi dito lang po talaga pwedeng magsakay kung pa dapat talaga ng pasahero. Hindi ka na karinehan na sitwasyon. Inikutan po itong terminal ng Superline. Marami pa rin mga pasahero, tuloy-tuloy yung mga pagdatingnan. Sa Victory Liner, ganoon dito, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga pasahero at pati dito sa Gate M Transport, karamihan po itong puro biyahe na papunta ng Calambao, kaya naman Santa Cruz sa Laguna. Sa ngayon, nagiging problema lang talaga yung pagpapanto sa dali ng trapiko sa mga bandang likuran ng mga bus terminal. Pero may ilang mga taxi pa rin talaga ang nagbababa sa mismong EDSA, pero sinasaway naman sila ng mga tauhan ng MMDA. Talaga naman ang trapiko, moderate o katamtaman ang trapiko po rin sa northbound at southbound ng EDSA Cubao. Ako si Glenn West ng Super Radio DZWB, dapat ito. Ang salitang ito ay nalig sa inyo ng Biogestic. Basta lagnat, i-Biogestic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, ating Biogestic. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Super Radio, DZWB, Pantay, Jahe. Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light, turn right. ng sapat na oras sa magtungo sa paliparan at mag-ingat sa mga isang na transport service. Balitang Continue on McCall Boulevard for 2 kilometers. Nagpapaalala ka ang pangatluan na Victoria International Airport sa mga pasahero. Abangan ang tungo sa airport at attraction ang mabigat na trapiko sa paliparan. Sa paliparan, pagdating sa mga ilan na transport services at piliin ang mga legitimong CNTS at transport network vehicle services na may akreditasyon sa NETIA. Mahilig na susunod sa mga regulasyon sa bagahe at alamin ang patakaran sa mga power bank. Ito ay dahil sa pagkasangay ng mga pasahero na umaalis at dumarating sa naiyanan dahil sa kapasuhan. Iyak naman ng Manila International Airport Authority o MIAT na regulator ng airport na pinagkasaan nila itong kapasuhan kung inasa ng pagtaas ng passenger traffic na yung holiday season. Sinalit ito ng Oakland Young Island Passport 2025 ng Department of Transportation. Iyak naman ang kalitaw sa nasusunod ng publiko o ng mga pasahero
pasahero, mga naghahatid ng susunod sa paliparan. Asahan, makapag tumungo dito Karen, makikita ang mas maraming pulis at security personnel at ito nga para sa kaligtasan at seguridad ng lahat. Pinaliwanag naman ng MIAA ang makikitang construction sa bahagi ng departure area ng NAIA Terminal 3. Ang improvement sa NAIA na ginagawa ng New NAIA Infra Corporation na operator ng paliparan ay para sa ganda ng mga pasahero at paghahanda sa pag-uusap ng Pilipinas sa 2026 ASEAN meeting. Ibinibida naman ng MIAA na mas mabilis at mas madali ang passenger flow. Meron ng bagong electronic immigration gate of self-checking notes sa may passport scanning, facial recognition at automated check technology. Nauna nang sinabi ng NNIC na 2.5 billion ang inaasahan nila dadaan sa linya mula December 20 hanggang January 5. Ako sa dapat ng Sicily, sa radyo, DCWT, dapat ito. Continue for 1 kilometer, then turn right onto Molino Road. Parapilo, may-ari ng DYMS Construction ng Ultra Manumalyang Flood Control Project nakapagsoli na ng kabuang 20 million pesos ayon sa Department of Justice DOJ. Yung mga nagsosoli na yan, kung inaakala mo yun ay pinagpawisan mo at hindi kinita sa laway at koneksyon, nagsoli mo ba yun? Tuesday News, Saturday Night, go! Kabuang 20 milyong piso na ang naipong pera sa Department of Justice ni Sally Santos. Ang may-ari ng State Construction Training na isa sa itinuturo na kinabang sa Manumalyang Flood Control Project. Sinabi ni Atty. Polo Martinez, tagapagsalita ng DOJ na may nauna nakasunod. Putol-putol kasi, nahihirapan yung nakikinig natin. Kaya iwanan muna natin yan. Punta natin mga kapuso, Super Radio Kalibo. Makasaysayang panawagan ni Cardinal Tito at the People Power. Pasok na sa UNESCO Memory, the World Registry. Ano yun? Darwin Tapayan, Super Radio Kalibo. Mayo ka mo the way. Kaya ihapon ka rin isang makakaitanyang karanasan na ginagap ng Komisa Nacional ng Kapwa Pilipinas matapos opisyal na mapagbilang sa prestigyosong UNESCO Memory of the World Registry ang historical na radio call ni IT Cardinal Tito of S sa Revolution. Ay formal na kapulong siya at pagkilala ay dinanap kasabay ng IT Cardinal Tito sa Christmas Asia 2025 sa Margon Convention Center sa Kalibo. Ito na ang kalawang UNESCO institution na nakuha na apply sa sunod ng naunang pagkakabilang ng Indiahan from Philippines sa Intangible Cultural Heritage. Ang bagong parangal ay kumikilala sa boses ng Aklanon na si Cardinal Sin na naging isa ng mapayapang revolusyon sa pamamagitan ng kanyang panawagan sa radyo na magtipon ang mga Pilipino sa EDSA. Ayon sa tayo dito sa Libo, hindi matatawaran ang agad ng pagkakabilanang ito dahil maging ang historical solution ay nahangaan na nauna pa itong maaprubahan sa isa sa mga debela ni Dr. Rizal na Tony Letangere at El Pilipinos Turismo na kasalukuyan pa rin ina-apply. Ako, si Darwin Tapaya ng GMA sa Radyo Baliso, nagtutulad sa GMA sa Radyo DWT, Paman po. Yun na isang kasaysayan na hindi na po pwedeng makatkat sa kasaysayan ng Pilipinas. Balikan natin ang Talo Reported Tuesday News. Yes, Tuesday, go! Kabuang 20 milyong piso na ang naisoling pera sa Department of Justice ni Sally Santos, ang may-ari ng Six Construction Trading na isa sa ikinuturong na kinabang sa Manumalyang Flood Control Project. Sinabi ni Atty. Polo Martinez, tagapagsalita ng DOJ, na may nauna na kasing 5 milyong piso ang naisoli ni Santos nitong nakalipas sa December 4, 2025. Ayon kay Martinez, bahagi ito ng restitution process o pagsusoli ng perang ninakaw mula sa gobyerno bunsod ng maanumalyang mga proyekto. Sa ngayon, sinabi ni Martinez na provisionally admitted si Santos sa Witness Protection Program. Pero didepende ang kanyang admission sa WPP bilang state witness sa kung gaano mabigat ang kanyang mga sasabihin o isisiwalat sa ugnay ng maanumalyang mga proyekto sa gobyerno. GMA Super Radio DCWT, dapat totoo. Thank you very much. Tuesday News, Matagal General Santos City, pinaalalahanan ng
mga magnanakaw sa pamahalaan. Jerry, ang sinama, ayaw mo, Jerry. Bayan mo siya rin nagpaalala ang General Santos City Police Office sa publiko na magbantay at mag-ingat sa kanilang mga gamit lalo na sa pampubliko ng lugar katulad ng Central Public Market, mall at terminal habang nagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Kalimitan kasi karni dinaraksa ng mga tao ang mga pampublikong lugar ngayong holiday season kaya posible rin dumami ang mga kawakan at snatcher. Pinaalalahanan ang publiko na huwag maglanggan ng pera, cellphone o iba pang mahalagang bagay at siguraduhin na hindi mawawala ang kanilang paningin. Dagdag nito na maging mag-report agad kung mayroong ulat na hinainalang aktibidad para madaling matutunan ang insidente. Sa pamamagitan anya ng kooperasyon ng publiko ay inaasahan na magiging matiwasay at matagumpay ang Pasko at Bagong Taon sa lungsod sa Quezon City. Ako, si Jeremy, paginawa ng Super Quezon. Nagpunta para Super Ride. Hindi mo din dapat totoo. Hataw sa hapon. Ngayon pa kaya mawala yung mga nakuha sa maliliit na bagay? Ay talangakan. Katakot-takot na nakawan sa Department of Public Functionary at iba pa kahit sa ng gobyerno. Sila ang ehemplo ng mga magnanakaw. Ang karamihan, ipinoto pa ng taong bayan bago magnakaw. Punta natin ang sentro ng Kabisayan at Radyo 7. Oras at aktuwa ng isang peso. Nalakasilid sa kartong. Iyan yung bunga ng pag-ibig na ang ginamit ay hindi puso, kundi puso. Lesame, Padilla, may tama ba po din yun? Kari na may tawang na isang metro sa natagpuan sa Waipulis, Barangay Kios, Pag sa investigasyon at sa isang buwan na ng peso, pinagkaya din ng isang karton. Isang sa lalaking habal-habal driver, pinakatira sa nagkabing lugar ang unang nakakita nito. Na ngayon, pagtuloy pang-investigasyon ng kapulisan at sa paghahanap sa konsito ang responsabilito. Ako, siya po pagkala sa karadyo si Pinagulap para sa kreno. In 300 meters, turn right at the traffic light. Hataw sa hapon. Thank you very much. Lesame, Padilla, inilunsan sa Department of Agriculture sa Garden City of Samal ang kadiwa ng Pangulo. Balitang Pinutugal Francis Timba. Enter right most lane, then in 100 meters, turn right at the traffic light. Po na hapon ka rin. Inilunsan na Department of Agriculture ang pinakaunang kadiwa ng Pangulo sa Highland Valley City of Samada Norte. Sa informasyon mula sa PNFN, pangunahan ng grupong Diyos ng Maguma, Winners Alive, San Domingo, Samal Farmer Station, ang pagbibinda ng murang produkto sa pang-agrikultura tulad ng prutas at gulay. Maliban dito, ibibigda din sa kadiwa ng Pangulo Rita Store ang 20% na kilo na bigas. Suportahan naman ang lokal na pamamaraan ang paglulunsad ng programa na inaasahang makakatulong sa mga magsasaka at mayuwisa sa isla. Ako, si Francis Timba ng Gmail sa Parado Gamo, nagulang sa Jeremy sa Parado de Silmonte, dapat ito. Hataw sa hapon. Nagkasalamat. Francis Timba, punta natin ang Super Radyo Palawan. May dalawang piso malaga na illegal instrument na takbo sa baybay ng Magsaysay Palawan. Balitang pinutong ka ng Super Radyo Palawan. Yan eh, kamote. Magandang hapon kayo. Magandang hapon ka rin, isang konsensitive sa dam sa Pagalaman City sa Pagsaysay sa Komisyon at pangmurasyan ang isang mahinahinan ng pagkipinahin sa tulog sa ibahin ng barangay ng Puan Magsaysay Palawan. Ayon sa ulat ng Magsaysay PNP natin sa Kumay sa Parkbeach, ang apat na transparent plastic bag sa naglalaman ng inina ng shabu. May ibang natigit mo lang 300 gramo na abot halagang mahigit sa 2 milyon piso. Sa kasunod-suyan ng mga nasabing trabaho ay napapustusiya ng Palawan Forensic Unit para sa confirmatory laboratory examination. Ako, sa Karat Columbrix ng Superatio Palawan, nagpuhulat para sa Jerry Superatio Isinabodi. Dapat, totoo. Hataw sa hapon. Thank you very much. Dennis Calumnes na Super Radio Palawan. Punta na natin ang sentro ng mga ilo. At mga ilo.
personnel ng mga molo di ba bang establishmento sa lungsod ng Iloilo. Gusto ka ng balita na yan? Ay, gano'n. Teka po ka. Ayong hapon, sige. Maayong hapon, Gary Noel, mag-team magpagpagyan. Dito ang tayo ng Philippine Police Office o ang PPO, security personnel ng mga mall, workshop at iba pa sa distrito sa lungsod ng Iloilo. Nasunod na nangyari sa paniloob sa isang mall sa bayan ng Pavia sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa IPPO, dapat maging alerto sila at bantayan ang modus ng mga magnanakaw ngayong holiday season. Dapat ipagbigay alam agad sa otoridad ang mga nagkakalang mangyari sa kanilang lugar. Sarado yata gasolinahan. Sinadya nila kasi. Ayun. ng security inspections. Ako, Steven Ortigatota ng GMA Superado Dito. Nagsasadat para sa GMA Superado Dito. Dapat totoo. Ang salitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogestic. Basta lagnat, i-Biogestic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogestic. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Hataw sa hapon! Number 1 sa Mega Manila. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stayed true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Corfim. Continue straight at the first traffic light. Then, in 600 meters, turn left. Tested and proven na may alpha, beta, at gamma amyloid. May seal of quality excellence pa. Proper diet and exercise. MX3 capsules, dito ako bilhin. Mahalagang paalala ang MX3 capsule ni Ginoo na tinabat ng isang gamot sa anumang sa Continue for 500 meters, then turn left onto Madrid Street. Malware program to detect and block harmful download. Siyempre, mag-take na rin kung legitimate site ka lang manonood ng paborito mong show, kaya stream responsibly by piracy. Celebrate the first ever GMAnetwork.com awards. Vote now for the new Kapuso Male and Female Stars of the Year. Visit GMAnetwork.com/polls. Choose your stars and shows. Submit and check the confirmation. Winners will be revealed live at the Kapuso New Year Countdown to 2026. Healing Galing with Doc E. Mapapanood sa GTV, TV27 Manila, TV27 Palawan, TV22 Mount San Tomas, Benguet, TV27 San Nicolas, Ilocos Norte, TV26 Amari, TV27 Tubigaraw, TV26 Mount Manoy, TV26 Olongapo, TV27 Legazpi Albay, TV28 Naga, Continue straight at the first intersection. Then, in 100 meters, turn left. Mapapakinggan din ang In 100 meters, turn left onto Madrid Street. Manila, Super Radio DZBB at sa Palawan, Super Radio DYSP. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Doc Emidel Calvanio. Ito na ang GMA Radio's Digital Promo. Festivo Panalo. 50 winners na 62,000 pesos. Ang pupunong team linggo at may chance pang manalo ng up to 1 million pesos. Sa Grand Draw, easy lang tumali. 1. Bumili ng participating product. Worth 30 Dito tayo pinapadaan mo. Tama ba? Mag-register at submit ang photo. Kaniyong resibo sa GMA Radio Promo and event of Mas mabilis siguro dito, no? Sa puto? Kung may resibo, ay pwede ang iyong resibo panalo. GMA Radio Resibo Panalo Promo ay In 100 meters, turn right onto Almini. Rexidol Forte, Rexidol Vitamin Boost Conditioner, Santo, Super Radio AM Nationwide, at Paradaya FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and events official table page for the state details. Summarized from December 14, 2025 to January 31, 2026. For TDI Current Rate from FD. In 80 meters, turn right. Series of 2025. 75th anniversary ng GMA. Ang GMA Affordable. 699 na lang. Kaya enjoyin na ang lahat ng Kapuso digital channels. Panood mo yung favorite shows gamit ang GMA Affordable. Siguradong mas malinaw. Diretso ba? Mas maganda ang inyong panonood. Winner talaga. GMA Affordable. Diyan tayo $699 na lang. pinaparide. Ano dun sa malayo? Pili ka. Pwede naman po dun, kaso baka matapos. In 40 meters, make a left U-turn onto Madrid. I have
turn to stay on Madrid Street. Turo nyo lang mo kasi pinapabalik tayo doon. Kaya ano bang ganito? Anagan yung ilang yan. Phenylephrine HCl, chlorphenamine, Valium, paracetamol is the generic name of fine flu. It's the In first 80 meters, make a left U-turn. Diretso lang ha. ang participating Alapsan FR product para sa GMA Radio may Steve Manalo. Alapsan FR 10 stack, Alapsan FR capsule, Alapsan FR 100. Ang resibo o sales invoice ng alinman sa mga nabanggit na Alapsan FR product. At least 30 pesos ay kasupas ng isang raffle code. Hakot na mga kabarangay. Ang GMA Radio may Steve In 50 meters, make a left U-turn onto Madrid Street. Super Radio AM nationwide at Barangay FM nationwide. Diretso lang pa. GMA Radio promos and events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026. Make a left U-turn to stay on Madrid Street. FTEB-243600 series of 2025. Ang kabuuang halaga ay 1 bilyon man. Alam ko may pinamamana kay Kevin na sakong nag-iisang In anak. 60 meters, make a left U-turn to stay on Madrid Street. Pinamana ng papa mo kay Naomi, anak ni Jacob. Ang kahati sa mana. Kahati ba sa puso? Kukunin ko ang tiwala niyan at paiibigin ko siya. Sa parang yun, may babalik sa akin ang lahat ng mana ko. Hindi mo ko kailangan alagaan kayo ng sabi ng papa mo. Huwag na lang. In 40 meters, make a left U-turn to stay on Madrid Street. In 80 meters, make a left U-turn to stay on Madrid Street. Ngayong kapaskuaran sa MMDA, balitang sinutok ka ni Christian Masico. Ayos yung barbecue na yun, social ah. Naka, ano? Ang tawag doon? Oo. Hindi, lalangawin yun. Make a left Barbecue U-turn dyan to sa stay on laging Madrid Street. ganitong oras paubos na. Kaya pala, malinis ang gawa, no? Opo, kaso lang, mahal mo siya. Ah, yun lang. Siyempre, ganun talaga. Kapag ka, Mabenta eh. Mabenta rin daw kasi. In 60 meters, make a left U-turn to stay on Madrid Street. diretso lang po ito. Out of street. Ano yan, may bayad ulit o wala na? Wala na. Grabe traffic, no? Pagbalik naman po sa ibang sa walang toll. Oh, highway naman tong ano, lalabasan natin, di ba? Ayun na lang. At makakakuha din siguro Talaga kasi. sa traffic kasi gawang Oo. pero pag wala naman, diretso naman po. Grabe Street. Taga dito talaga kaya? Opo. Cavite. Dahil napakalapigat ng dali ng trafiko, may tama ba ako? Ang ganda ng mga bahay dito. Malaki ang tama mo, Karinet. Oo, ang laki nito. Sa pagkakaisip sa Kaliwa po traffic kayo ng dyan. mga Salita. bus na inasabihan ng mga pasahero dito sa dalawang terminal. Sa iba't ibang pila ng mga pasahero dito sa terminal ng PSCB at Scafliner na nasa Mitsuyat, South Avenue, Pasay City. Kasalain ng mga bus dahil traffic sa Continue pagkakita na for ginawa. 500 meters, Yung mga then bus turn na left onto papunta Rainbow o Avenue. magdadali pupunta dito sa Takbong Laguna, yung mga pasahero dito, natatagalan nga dahil naiisip sila sa traffic, maaaring sa Calamba, Laguna, Manis, Laguna, ang sabi ng dispatcher. Ayon sa Yahider Miranda, dispatcher nitong PLCB, nasa 30 minutes hanggang 1 hour lang naman yung pagka-time ng mga pasahero. Pero ibang sitwasyon, maaaring mas matagal na paghintay kapag talagang traffic. Doon sa ang gagalitan ng mga bus, pinagandaan naman daw nila yung naganda ng mga pasahero na mas maraming bus, nakakondisyon, yung kanilang mga driver at kanilang mga conductor, pero wala sa kanilang control ang pinagandaan ng traffic na dadaanan In ng mga 100 bus. meters, Dito sa turn left, then turn ang left. biyahe ay patungo ng Batangas, Laguna, at Alicena, meron din silang patungo sa Bicol. In 80 meters, turn left. Ayun. Sa Scafliner naman, patungo din ng Laguna, mayroon din patungo ng Batangas, at Alicena. Maganda pala dito sa inyo. Fresh air. Sa
sa terminal at mga bus na magsasakay sa pumasok sa terminal dahil occupied na ng mga pasahero Turn left onto Blue at Avenue. mga sa kalsada sasakay. Ang dali ng traffic apektado dahil dito sa pagpasok kapag saan ng mga bus dito sa terminal. Ano nga? Mayroon ng tricycle dito. Oh. Hindi kayo mahirapan sa transportation. Yun lang. Puro kontratahan, ano? Walang regular na yung mga maraming pasahero po. Lahat po special. Special market. 50. Isang tao lang. Kaya dito na lang po sa pinaka. Sa may stainless na. Yan ang gate nyo? Apo. Iyan po. Para magagamit nyo. Iniimbestiga na po ng Land Transportation Office. Land Nagluto na ng investigasyon ng LTO sa viral Hindi siya kasya? sa Bulacan. Kasya naman. LTO naglabas ng plan ng order para sa pagpanagila. Bali 35 yung ano na. Ay, 39 pala yun. Bali 1,050 Thank you. Ako na lang po bahala. Passenger is sharing their location. Ngayon, nakaalama na rin ang nasabing sasakyan at kinatawag na ang 10 araw na preventive suspension. Mag-double check niyo po, baka may naiwan. Samantala ka rin dito sa EDSA Cubao, nagpapadya at pagulan. Kung graduate ng Federasyo ng Kabubing, sama ito. Sa hapon! Ay, yun nga eh, mukhang aywa po. Depende, malaman natin mamaya o binigay ang gapuka sa pag-asa. Umasahan pa natin ang maulang Pasko. Kung pagbibigyan tayo ng Panginoon na medyo nakapagtibang at nakapagod yan. Ako po si Canada sa tapos na babalik mamaya. 5:30 to 6:30 sa Minsan. Balik. Pero huwag kayong maglilipat ng radyo. Susunod ka agad data ng servisyo ng Las Pataras OF. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. This is John Parem, the Filipino Channel. Ang inyo pong paalam po.